Kapayapaan mga bata! Sino sa inyo ang nasabihan na ni Mami, ni Daddy, o kaya ni Teacher na wag mong hahawakan yan? O kaya naman, wag mong gagawin yan ha? Pero syempre, ginawa nyo pa rin. Sino po? Syempre marami. Pero okay lang po yan. Dahil alam kong pagkatapos ng pagsambang ito, hindi nyo na ulit gagawin yan. Dahil alam nyo ba kung ano ang nangyari sa kauna-unahang tao na hindi sumunod sa utos ng Diyos? Kaya tara na po at pakinggan natin ang kwento ni na Adan at Eva. At ang kwento pong ito ay mababasa natin sa aklat ng Henesis 3, versikulo 14 hanggang 24. Ang parusa ng Diyos sa ahas at sa tao. Pag-iwas sa mali at paghingi ng tawad. Pagkatapos kumain ni na Adan at Eva ng prutas na ipinagbabawal ng Diyos, kinausap sila ng Panginoong Diyos. Alam ng Diyos ang lahat ng nangyari at nalungkot siya dahil hindi sila sumunod. Una, kinausap ng Diyos ang ahas. Sinabi ng Diyos, "Dahil sa ginawa mo, ikaw ay parurusahan. Sa lahat ng hayop, ikaw lang ang makakaranas nito. Mula ngayon, gagapang ka sa lupa at kakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay laging mag-aaway. Ang lahi mo at ang lahi niya ay maglalaban. Dudurugin ng lahi ng babae ang ulo mo, at ikaw naman ay tutuklaw sa sakong niya." Pagkatapos, kinausap ng Diyos ang babae na si Eva. Sinabi ng Diyos, "Dahil sa ginawa mo, makararanas ka ng hirap, lalo na kapag ikaw ay magbubuntis at manganganak. Pero kahit ganoon, mamahalin mo pa rin ang iyong asawa, at siya ang mamumuno sa inyong pamilya." Pagkatapos naman, kinausap ng Diyos ang lalaki na si Adan. At sinabi ng Diyos, "Dahil nakinig ka sa maling payo at kumain ka ng ipinagbabawal ko, ang lupa ay hindi magiging madali para sa iyo. Kailangan mong magtrabaho ng mabuti at magpakahirap para may makain ka. Tutubo ang damo at mga tinik sa lupa, at ang pagkain mo ay manggagaling sa iyong pagtatanim. Magpapakahirap ka hanggang sa bumalik ka sa lupa na pinagmulan mo." Pinangalanan ng lalaki ang kanyang asawa na Eva, dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao. Kahit nagkamali sina Adan at Eva, hindi sila iniwan ng Diyos. Gumawa ang Diyos ng damit mula sa balat ng hayop at binihisan sila. Ipinakita ng Diyos na mahal pa rin sila at inaalagaan. Ngunit, sinabi ng Diyos na huwag na silang bumalik sa hardin ng Eden, at huwag hayaang makakain sila ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay. Kaya, inalayas ng Diyos sina Adan at Eva sa hardin ng Eden upang magtrabaho at mamuhay sa labas ng hardin. Naglagay ang Diyos ng mga anghel at isang nagliliyab na espada upang bantayan ang daan papunta sa punong kahoy na nagbibigay ng buhay. At doon na po natatapos ang kanilang paninirahan sa Eden. Dala ang isang mahalagang aral. May parusa ang pagsuway. Ngunit, ang Diyos ay mapagmahal at hindi tumitigil sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ang mga sumusunod ay ang mga aral na dapat nating matutunan. Una, iwasan ang mali.
Kapag alam na nating mali, huwag na nating gagawin. Tulad ng ginawa ni Adan at Eva, alam nila na sinabi ng Diyos na huwag kakain, pero ginawa pa rin nila. Kung sumunod sana sila, hindi sila mapapahamak. Sa inyo rin mga pamana, kapag sinabi ni Mami na huwag kukunin ang laruan ng iba, hindi natin ito kukunin kahit gusto natin. Pangalawa, huwag makinig sa maling payo. Dahil hindi lahat ng sinasabi ng iba ay tama. Huwag nating tularan si Eva na nakinig sa utos ng ahas kahit alam niyang mali ito. Kapag sinabi ng kaibigan natin na, sige na, kumuha ka na, pero alam mong mali, ay huwag kang susunod. At ang pangatlo ay humingi ng tawad kapag nagkamali. Kapag may nagawa tayong mali, sabihin ng totoo at humingi ng tawad. Gaya ng ginawa ni na Eva at Adan, inamin nila ang kanilang mali. Maling ginawa nang kausapin sila ng Diyos. Kapag nakagawa kayo ng mali o hindi nakasunod, sasabihin lang natin na, sorry po, hindi na po mauulit. Ngayon naman po, may maikli tayong activity na gagawin at gusto ko po lahat tayo ay nakatayo. At ang ating activity po ay tinatawag po nating Follow Jesus' Name. Ano nga po ulit ang title ng activity natin? Follow Jesus' Name. Kaya po lahat po tayo ay makinig sa panuto. Kapag po sinabi kong Follow Jesus, gagayahin ninyo ang action na sasabihin ko. Halimbawa, follow Jesus. Close your eyes. Diba? Ayan, diba pumikit si teacher? Ganun lang po yung gagawin natin. At kapag naman po hindi ko sinabi na follow Jesus, hindi kayo gagawa ng galaw. Halimbawa po, smile. Ngumiti ba si teacher kanina? Diba hindi? Ganun lang po kadali ang ating activity. Ready na po ba kayo mga pamana? Ayan po. Para po sa una ay follow Jesus, clap your hands. Pangalawa, follow Jesus, jump. Pangatlo, sit down. Pang-apat, follow Jesus, hug yourself. Pang-lima po ay spin. Spin. At ang pang-anim po ay follow Jesus, walk. Walk. At ang panghuli po ay dance. Ayan, very good po kayo lahat. Pinagpawisan po ba kayo? Pero there's more. Ngayon naman po, kayo ay magko-color at magpe-pray activity. Excited na ba kayo? Kaya po atin na pong simulan. Mga bata, natutunan natin ngayon na mahal tayo ng Panginoon at gusto niyang sumunod tayo sa Kanya. Umiwas sa mali at humingi ng tawad kapag nagkamali. Kaya naman po upang palagi po nating maalala, halina't ating alamin at sabay-sabay po nating basahin ang ating memory verse. Bago ako magpaalam mga bata, maaari niyo po bang itaas ang inyong kanang kamay? At sundin po ang aking sasabihin. Sabay-sabay po Pipiliin ko ang tama, iiwas sa mali, at hihingi ng tawad kapag nagkamali. Isa pa po mga pamana. Pipiliin ko ang tama, iiwas sa mali, at hihingi ng tawad kapag nagkamali. Maraming salamat po mga pamana. Tulungan po nawa tayo ng Panginoon sa ating mga pangako.
At maraming salamat din po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli mga pamana, miso po!